Hey guys! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Andito na naman nga po ako si Gandara, ang Collegiate Tarwicats ninyo na maghahatid ng latest update about TVJ and Legit Tarwicats and of course, Noontime Show's latest happenings. But before that, shoutout po muna tayo. So, shoutout nga po dito kay Miss Laudi Nabong. Magandang gabi sa'yo. Miss Sed Garduque. Grabe nga yun. Shoutout din po dito kay Miss Rosemary. Nako, parehas po tayong bagong galing sa sakit. Ako medyo nangangapapa. Baka kasi mamaya bumalik na naman. Kasi pabalik-balik lang nung nakaraan magaling na, tas bilang babalik. Kaya mahirap na. Shoutout din po dito kay Miss B-Boy Ski and Miss Heidi Gutierrez. Magandang gabi po sa inyo. And maraming salamat sa pagtutok at pag-antabay sa akin pong updates. At para naman sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, maaari niyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating mga balita. And speaking of update ka-OG, narito nga simulan na po natin ang atin pong balitaan ngayong gabing ito. At unahin na po nating pag-usapan ang tungkol po dito sa itinanong kay Atasha Mula kung may balak daw pa itong sumali for Miss Universe. At ang sagot po dito ni Atasha mga ka-OGs that hindi daw niya isinasara ang kanyang pintuan sa pagsali sa Miss Universe. Ibig sabihin may balak sa Atasha. Gusto rin niyang sumali ng Miss Universe. May hilig din siya sa pageantry. Subalit ay hindi pa siguro ngayon ang tamang panahon o di kaya ay hindi pa ito ang priority niya sa ngayon. Kung sa bagay, may pagmamanahan naman talaga itong si Atasha Mulak, mga ka-OG, dahil ang nanay niya ay isa rin pong beauty queen. Kita-kita naman po natin sa itsura, mga ka-OG. Hindi na po natin hahanapan pa. Itsura pa lamang po sinasabi na. Kaya siguro talagang nasa dugo niya. Kaya may balak siyang pumasok at tahakin ang pageantry. Hindi lang sa ngayon, ito ang kanyang priority. Masyado pa rin pong bata rin naman itong si Atasha. Marami pang panahon para mapaghandaan po niya ito, mga collegiate Tarwicats. Sa ngayon, siguro, enjoy muna niya ang pag-host, ang kanyang singing career, and the hope so na sana po ay acting naman. Bukod sa meron tayo na balitaan na bagong proyekto sa TV5, nawa ay project with the Legit Tarwicats sa TV5 naman, ka-Legit Tarwicats, like a rom-com o di kaya ay sitcom ka-OG. Pero mula nga nang matanong ito kay Atasha, meron pong mga Legit Tarwicats na tila kumokontra dito sa balak ni Atasha na pasukin din po ang pageantry sumali dito sa Miss Universe. Kasi parang scam na nga raw po and dadayaan ang nangyayari sa Miss Universe. Kaya parang sayang lamang daw kung dadayain lamang din si Atasha. Kasi dito sa huli kay Michelle D talagang meron daw pong dayaan na nangyari. Talagang niluto ang pageant na yon. Dahil nakasama sa top 5 dapat itong si Michelle D pero for some reasons bigla nilang delete at tinanggal sa top 5 itong si Michelle D. Kaya kung sasali lang rin itong si Atasha, wag na lamang daw. Kung ganyan lang din karumedi umano ang sistema ng Miss Universe Organization. Samantala, pag-usapan naman po natin Collegiate Tarwicats ang patungkol dito sa TV ratings. November 20, 2023 na inilabas ng NUTAM na kung saan wagi na naman ang Itbulaga with 4.2%, ang EAT ay 3.8%. So alam niyo na mga ka-OG kung sinong masayang-masaya ngayon dahil napataob na naman daw nila ang TVJ as if naman na napataob na talaga nila ang TVJ.
So, hayaan na po natin na magsaya po sila mga ka-legendary gods. Hayaan na po natin. Ibigay na po natin sa kanila yan, mga ka-OG. Basta tayo, tuloy-tuloy lamang po tayo sa pagsuporta sa TVJ and legit Darway Cards. At ang importante rin pong isa pa is that patuloy pa rin ang pagdami ng kanila pong mga advertisers. Ganon din po ang kanilang commercials, ang importante marami pa din. At umaabot pa rin naman po ng 100 ang kanilang TV commercials. So, hindi po nalulugi ang TVJ. Para saan babalik din po ang spotlight sa TVJ pagdating po dito sa TV ratings ng lungta. Maya na po muna natin sila ngayon na magsaya. Samantala, sabi po dito ni Sir Lipsfer Fernandez, ayan, fake ang title nyo, fake pa ang host nyo, pati ratings fake din. Diyan ako nagtataka. Hindi umabot ng 5K ang views, naunguna pa. Saan kayo nanalo sa TVJ? Talagang fake kayo, EP. So, pagdating po kasi sa online, talagang masasabi natin na talo po ang Tape Bulaga. Pero sayang kasi yung online, views lamang po yan sa social media. Hindi po kasama yan sa TV ratings. Kaya ganoon. Sayang po mga ka-legendary cards, pero wala po tayong magagawa. Tanging na lamang online na lamang po umaasa, lalo na yung mga taga-probinsya na mahina po ang signal. Kaya kung nagtataka po kayo mga ka-legendary cards na wala pang 5,000 ang views online nagna-number 1 sa TV ratings, magkaiba po kasi bilang siya. So, ang kagandahan dito sa online, nakikita po natin na ultimo live viewers, nakikita po natin kung ilan. Kaya aware tayo, kitang-kita natin kung sino talaga ang mataas dito sa TV. TV ratings, wala hindi po natin nakikita ni pagkuha nga po kung paano nila nalalaman ang ratings na yan, ka-OG, hindi rin po natin alam. Kaya yun yung mahirap dito sa TV ratings, hindi po tayo involved. Unlike dito sa social media, Facebook, YouTube, ay nakikita po natin, aware tayo. Samantala, sabi naman po dito ni Sir Arsenia Dula, sila ang walang kwenta at sila ang niloloko nila. Sino ang niloloko nila? Kundi sarili nila. Always number 1 ang EAT or TVJ and the legit Darwicads. Yes, still forever. And about sa pagiging number 1, always po yan ka-OG. Number 1 parati po ang EAT sa napakarami pong bagay at aspeto. Number 1 sa puso ng Pilipino, ang TVJ. Number 1 sa online. At nag-iisang number 1 noontime show. Kabago-bago pa lamang po ng EAT. Pero sa loob ng 4 na buwan, pinatunayan po nila na TVJ talaga at EAT ang number 1 noontime show. Samantala, sabi naman ni Sir Loreto Castro, tama ka Miss Gandara, kinukumbulsyon yan. Kailangan niya pa-check up sa doktor. Kasi naman, sabihin ba naman po nila na sisibakin ni MVP and TVJ just because nag-number 1 ang Itbulaga tape? Grabe nga naman po yun. Huwag nyo naman pong itulad si MVP sa iba na matapos sa pakinabangan, itatapon na lamang po nila. Basta-basta. O di kaya babaliwalain. Samantala, sabi naman ni Sir Roy Michano Mogol, ha. No October 28 ratings, it's Showtime ang nanguna. Pangalawa ang Fake Bulaga at panghuli ang EAT. Galing ng kantar, kaya pala hindi ito inilabas ng AGB Nielsen. And ganoon naman po talaga kapag kakantar ang inilalabas ng rival shows ng TVJ. Parati pong kulelat ang EAT sa kanilang survey or sa kanila pong ratings na inilalabas. Pero
We all know naman guys kung sino ang tunay na hari po ng tanghalian. We all know naman kung sino po talaga ang tunay na number 1. Kaya wag na po tayo mabother dito sa mga naglalabasang balita. So yun lang po muna for tonight. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.